Clean, honest, accurate, meaningful at peaceful elections o CHAMP. Yan ang isinusulong ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Samantala may agam-agam naman ang PPCRV tungkol sa vote buying na hindi na lang daw ngayon basta isahang bayaran lang ng boto kundi buwanan na. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, pinapasok ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang media sa command center nito para sa eleksyon 2016. Nakaset up na ang mga computer at mga teleponong gagamitin para sa pagtanggap at pagpapakita sa publiko ng mga resulta ng eleksyon na papasok sa PPCRV server. Nagkaroon din ng demo ang COMELEC ng pagboto gamit ang vote counting machine. Ipinakita ang tamang pagboto pati na rin mga maling gagawin ng botante. Kasama sa mga mali na pwedeng ika-reject ng balota ay ang paglagay ng marka sa timing marks o yung mga itim na square sa gilid ng balota, pagsulat sa barcode sa ilalim ng balota at pagsulat sa balota. Kapag na-reject ang balota ng dahil sa pagkakamali ng botante, hindi siya bibigyan ng replacement ballot. Ang mga botanteng bulag bibigyan ng headphones para marinig ang pangalan ng mga kandidato. Sakaling may reklamo ang botante sa lumabas na resulta sa resibo niya, dapat siyang pumunta sa Board of Election Inspectors na isusulat ang kanyang reklamo sa isang log. Ang resibo hindi ihuhulog sa receptacle, kundi ididikit sa kopya ng reklamo. Paalala pa ng COMELEC, election offense na pwedeng parusahan ng 1 hanggang 6 na taong pagkakabilanggo ang pagkuha ng litrato ng balota at pag-uwi sa resibo, election folder, marking pen at iba pang election paraphernalia. Kasama ang PPCRV sa pwedeng pagkunan ng partial unofficial results ng botohan. Ayon kay PPCRV Media and Communications Director Ana De Villa Singson, may link sa website nito kung saan pwedeng ma-check ang lahat ng kandidato sa kahit anong lugar. 700,000 ang volunteers ng PPCRV. Bagamat tiniyak ng PPCRV na handa na ito, may mga concerns daw ito sa eleksyon. Kabilang na ang vote buying na ngayon ay hindi lang isahang bayad kundi buwana na. Gaya raw sa nadiskubre nila sa Zamboanga na binabayaran ng mga botante ng 6,000 piso ng ilang buwan para bumoto sa partikular na kandidato o partido. Sa issue naman ng replacement ballot, pangamba ng PPCRV, baka may mga ma-disenfranchise o hindi makaboto dahil hindi nag-imprenta ang COMELEC ng replacement ballots. Dahil daw di naman 100% ang voter turnout, sabi umano ng COMELEC, doon na lang daw sa mga na-imprenta na kukunin ang replacement ballots. Noong election 2013, 75% daw ang voter turnout. Pero pangamba ng PPCRV, paano kung tumaas ang voter turnout? Paalala naman ni PPCRV founder Tita De Villa, ang kada botante dapat gumalaw para sa CHAMP. Clean, honest, accurate, meaningful at peaceful elections. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.